na also dun sa usapin, yung kanyang lantaran na pag-threaten sa buhay ng Pangulo, ng Speaker at ng Ayaw nyo tumigil, no? Kakasimuha pa lang. Diretso na, alam nyo, maganda gawin nyo. Oo, gawin nyo na lang, magtrabaho na lang kayo na maayos, kung ano yung naatang sa inyong trabaho. Pero kasi, ang nangyayari, lumalabas na naman sa tawas, oo, gagawa na naman kayo ng ingay. Lang bago nyo sila makuha. Tila nabunutan ng tinig ang kilalang anti-communist group na yakap ng Magulang Movement matapos na pabagsakin ng taong bayan ang mga natitirang miyembro ng Makabayan Bloc sa Kongreso. Sa media, kabilang na ang patungkol sa kanyang kapatid na si Kitty Duterte, ibinahagi niya ang paniniwalang may potensyal itong sumunod sa kanilang yapak sa public service. Una kong nakita yung potential ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami lumabas, galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, she's 21 years old. Usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh, no, di ba? Ayoko. She didn't say anything. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ang updated sa ating mga video. Papalitan na ang sticker. Dapat lang napalitan na ang sticker na yan. Dahil wala namang silbi, wala namang ginawang mabuti, pinagulo ng mga durobo ang bansang Pilipinas. Sino ipapalit? Yan ang sabi dito. Marcoleta, next Senate President? Question mark. Papalitan na si Mr. Kilay. Oo, kung hindi si Senator Marcoleta ang maging Senate President, kung halimbawa lang pwede rin si Congressman sa Kamara pala yun, sorry. Oo, sa bagay, oo, tama nga lang. Tama nga. Iniisip ko kasi, sorry mali pala yung nabanggit ko na papalitan si Baculaw. Oo, naisip ko kasi, lagi ako nakapokus dito kay Baculaw Akala ko Kamara. So, Senate President, ibig sabihin sa Senado. Sa Kamara, sa Kongreso. So, pwede. Dahil wala namang ginawa yun kundi magpa-press con dito, press con doon. Tapos babatikos kay VP. Ganon. At papanig sa mga kasamahan niya mga dorobo. Doon naman sa Kamara, usaping Kamara naman tayo. Pwede rin palitan yung sticker. Magkaiba ho yun sa Senate, sa mga senador, sa House, sa mga bakula, sa mga kongresista. So dito, sa Senate na to, pwede. Pwede si Marcoleta, pwede rin sino pa ba pwede? Pwede si Pia, matagal na rin. Sino pa ba? Ang mga matagal-tagal na. Pwede rin si Mr. Bongo. Pwede. Pero mas maganda itong nababanggit dito, si Marcoleta. At dito naman sa House, ipalitan na. Sino? Ibalik niyo yung dating House. Si Congressman Alvarez. Congressman Ungab. Dahil yan ay magaling. Kita nyo. Dapat lang. Pero nakalike ka na ba? Mag-like ka muna at i-share mo na rin. At syempre, bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, isang like and share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po. At meto na, maarangkada na ang mga komunista. Ang mga left, right. Meron naman dito. Sila pa ang nagpipresenta na sila rin yung mga gusto na maging prosecutor. Tipak nung kaupo nyo pa lang, maghahasik na naman kayo. Ito pasok na natin. Ano ba yung balita dito? Siya lang naman ang matapang na congressman na ipinaglaban si Vice President Sara mula sa kamay ng mga buwaya na gustong ma-impeach si Vice President Sara. Ang minsan na rin kinutya at minaliit ng mga loyalista na hindi daw mananalo sa pagkasenador kahit madalhin ng Iglesia ni Cristo. Pero akalain mo, nasa top 6 pa ng ating mga senatoriables. At hindi lang yan. Ito yung sinabihan ni Ob-Ob. Sino? Kita nyo yung laging, yung tumakbong senador na Ob-Ob. Sinabihan, saan daw kukuha ng boto, Senador Marcoleta?
Nasampal sa'yo ngayon, Mr. Ob-Ob. Oo, pahiya ka na dati, pahiya ka pa ngayon. Wala ka nang mapapala. Subukan mo ulit tumakbo, baka mamaya sa inidoro, basura na naman ang pulutin mo. Tsaka wala naman naniniwala sa'yo. Nadisbar ka nga eh. Diba? O, kilala niyo ba yan? O, type mo sa comment section kung kilala niyo yan. Saka, iwas na yung pag masyadong atakdog, ha? O, hindi maganda yan. Diyan ka na lang, magtrabaho ka na lang na maayos. Pero yung babanatan mo uli, ang mga alyado ng PDP, aba. Tigil. Umuugong din ang balita na baka siya na ang susunod na maging Senate President of the Republic. Pero wait, ano-ano nga ba ang ginawa ng mga buwayang kongresista kay Rodante Marcoleta noon? Hindi ba't inalisan siya ng posisyon sa 19th Congress? Inalisan ng membership sa iba't ibang committee. Dinuro-duro at hinamon pa ng suntukan. Inalisan ng karapatan na makapagsalita o makibahagi man lang sa mga hearing ng Quadcom at Tricom. At higit sa lahat, hinamak ng husto ng hindi man lang binigyan at pinagkaitan ng hopya ayon sa post ni Jay Sonza. Hello batasan, you have a problem. Para kay Martin Romualdez at sa kanyang mga asong congressman. Look what you have done for being brazenly arrogant. You just made a small fry party list representative a giant national political figure and a political hero. Attorney Rodante Dizon Marcoleta, representative sa GIP party list. Inalisan ng posisyon sa 19th Congress. Inalisan ng membership sa iba't ibang committee. Dinuro-duro at hinamon pa ng suntukan. Ganyan ang ginawa ng mga durobo kay Senador Marcoleta. Ngayon, eto na. Anong mangyayari ngayon? Senador na to, tapos kayo, wala na sa posisyon. At lalo na yung Bacolod. Bacolod ba yun? Tama ba? Yung mayabang, yung nagtatapang-tapang, yung dumuro-duro, yung sumindak-sindak kay Senador Marcoleta noon. Asa ka ngayon? Sasayaw ka pa ng talo. Nga. Yabang-yabang mo, kala mo. Tapos yung nagkukuwaring makataas. Asa ka ngayon? Padila-dila ka pa. Talo. Happy? Happy ang taga Maynila, District 6. Wala ka na sa pwesto. Diba? Yung mga durobo, wala na. Wala na ang karir nyo. Sunod, tatakbo kayo. Ano? Senador? Ano tatakbuhin nyo? Kongresista? Wow. Magbabalik tanaw ang mga Pilipino. Ayan pala yung durobo noon. Wag na. Masisira na naman. Mauubos na naman. Yan lagi ang tatatak sa utak ng taong bayan. Masisira lahat. Sira kagad. Pag unang pa lang ng pangalan nyo, wag, magnanakaw yan. Tama sa tama. Di ba? Tama. Inalisan ng karapatan na makapagsalita o makibahagi man lang sa mga hearing ng Quadcom at Tricom. At higit sa lahat, hinamak ng husto nang hindi man lang binigyan at pinagkaitan ng hopya. Masdan kung ano ang naging kapalit ng inyong pambubusabo sa kanya. Look at him now. Naging pambansang simangot. Tagapagtanggol ng most trusted and most loved Vice President and elected by 32 million Filipinos. Attorney Sara Duterte, the 1987 Constitution and the Law. Isa na siyang senador, posisyon na minsan miniti at inambisyon ni Speaker Martin Romualdez. Pahiya. Yung ambisyosong bakulaw. Anong mangyayari ngayon? Ito, abangan natin. Uurong pa ba ang impeachment? 2 sa 11 member ng House Prosecution Panel para kay BP Sara Duterte impeachment trial bigo sa nakarang halalan. Ano na naman ang pautot, pausbong dahil meron naman nagke-claim. Gusto nila maging prosecutor. Oo. Balita muna natin dito. Sabay ipapasok natin yung gusto gusto nilang gusto na sila yung ang tawag dito. Gusto nila sila
ang maging kasapi ng prosecution. Bigo ang dalawa sa 11-member House Prosecution Panel na muling makabahagi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte batay sa partial at unofficial results ng 2025 midterm elections. Partikular na si Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon na tinalo ni Tabaco Mayor Crisel Lagman sa pagkakongresista. Ayuy! Exit din pala to. Graduate din pala to. Ito yung isa rin to sa maangas, sabi na Aling Medina, na pag nagtanong, pag nagpa-interview, talagang punto, direct to the point, patungkol kay BP Sara. Isa ito. Ano nangyari? Palo. Sabagay, meron naman daw eh. Malaki-laki naman daw ang pirma. First District ng Albay. Gayun din si General Santos City Representative Loreto Acharon na dinaig ni dating Congresswoman Sherlyn Banyas. Sa kabila nito, maaari namang magtalaga ng bagong House Prosecutor sa pagpasok ng 20th Congress. Inaasahan ding matinding hamon ang kahaharapin ng House Prosecution Panel dahil ilan na sa mga kilalang kaalyado ni VP Sara ang nasa Senatorial Magic 12. Yun. Ang House Prosecutors ang titindig para sa 7 aligasyon. Ay! Pasok din pa pala to. Second District. Nanalo rin pa pala. Eto si... pasok din ba to? Hindi ko lang alam balita mo. Sa articles of impeachment na inihain ng Kamara sa Senado laban sa Vice Presidente. Yun lang. Sino naman? Sino ang gustong maging magaling? Sino ang gustong sumapi sa prosecution? Prosecutor. Sa impeachment. Sa Kamara. Meron. Nagpipresenta. Talaga ba? Ayaw nyo tumigil Kakaumpisa pa lang, gusto nyo magulo na naman. Ayaw nyo na lang magtrabaho. Gusto talaga, sundin na naman yung utos sa inyo. Magkano na naman ito? Ito na naman sasabihin ng magkano ang talent fee. Hindi, maiba lang tayo mga kasama. Kasi kung ikaw ay halal ng bayan at alam mo, trabaho. Ang nangyayari kasi, gusto nilang manalo para siraan na naman. Panibagong script na naman to eh. Meron naman tayong panunuroy mahaba hanggat hindi nila mapabagsak si VP Sara. Ganito lang Ganito lang nakikita natin mga kasama. Hindi to biro. 'Di ba? Gusto nila, 'di ba? Kumpirmado kasali sa impeachment prosecutor sa Kamara. Kasi nanalo sila sa mga representative. Sabi ko sa inyo, huwag niyo iboboto Lumusot tuloy ang mga... ngayon, meron naman. Ang tanong dito, uusad ba? Ayan ang aabangan natin, mga kasama. Kumpirmado na magiging bahagi ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, sina Laila De Lima at si Chel Diokno. Mismong si Speaker Martin Romualdez daw ang tumawag kay De Lima para imbitahan sa panel. Nasa pro na yung balitang yan si Marian Enriquez. Isipin nyo tinawagan na. Para saan? Kita nyo. Magkano ang talent fee? Ayaw talaga tumigil ng isang bakulaw. Yung lulong. Wala pa. Ilang araw pa lang mga kasama pagka-proclaim sa kanila. So, 2 days pa lang. Kahapon siguro tinawagan na kagad. O siguro pagka panalo. Iipunin naman yung attack dog. Pagsasama-samahin na naman yung attack dog. Lilipunin na naman yung attack dog. Alam niyo bakit? Siyempre. Habang gumugulo, sila naman busy sa pag-iipon. Pag-dodorobo. Ganun lang. Kawawa talaga ang Pilipinas. Hanggat hindi mawala ang mga dorobo, uubusin. Parang mga anay lang yan, mga kasama. Sa isang bahay, hanggat hindi lusaw, hindi titigil. Isipin nyo, ganun. Tinawagan pa, anak ng tipak. Ang galing. Happy? Bigo sa eleksyon ang dalawa sa 11 House Prosecutors ng panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nag-umpisa nang ialok ng Kamara ang mga bakanteng posisyon sa ibang kongresista. Isa na rito ang dating senador na si incoming mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Ayon kay De Lima, tumawag mismo sa kanya si House Speaker Martin Romualdez para i-offer ang pagiging House Prosecutor. Bagay na inuohan na raw ng dating senadora. I would always be willing. Gusto nyo mapanood yung full details niyan? Ito. Definitely convinced that there is strong evidence
against VP Sara. Talagang minonitor ko closely yung mga hearings sa Quadcom, sa hearings ng Committee on Good Government and Public Accountability, lalo na yung sa usapin ng confidential and intelligence funds, lalo na also dun sa usapin yung kanyang lantaran na pag-threaten sa buhay ng Pangulo, ng Speaker, at ng... Ayaw nyo tumigil, no? Kakasimuha pa lang. Diretso na, alam nyo, maganda gawin nyo. Oo, gawin nyo na lang, magtrabaho na lang kayo na maayos, kung ano yung naatang sa inyong trabaho. Pero kasi, ang nangyayari, lumalabas na naman sa tawas, oo, gagawa na naman kayo ng ingay. Di ba? O, pag-uusapan na naman kayo. Ibabagsak nyo naman ng BP Sara. Eh, paano kung hindi na naman kayo paniwalaan ng senador, yung mga nanalong senador? Yung pa rin ba ang tumbok nyo? Ang kukulit nyo? Di ba? Oh, ewan ko lang kung sasaw pa dyan si hindi ko lang alam, hindi ko lang sure. Baka makisawsaw na naman. Kasi sila daw ang mga witness, lalabas na naman sa witness. Magkano? Sipin mo nga, magkano? Oh, ano mangyayari? Oh, kita nyo? Oh, prosecutors na bigo makapasok ko. Ano, talagang bigo talaga kayo. Oh, nagdagdag ngayon, tumawag ngayon si Lulong. Oh, humingi ng reinforcement. Oh, eto naman, to the rescue. Anak ng bugi. Ang gulo, di ba? Meron pa nga dyan eh. Ilang araw pa lang, nagrarally na. Oo, nagrarally sila dahil talo. Nagrally sa Cebu, anak ng tipaklong. Oh, nabalitaan yun. O, tuloy muna natin to. Ano naman pinagsasabi? First Lady that is totally unbecoming of a very high official as the Vice President. It goes into her character. It goes into her integrity, her dignity, issues of dignity. Na alam mo na, she's the second highest official of the land. So hindi pwedeng may ganon na mga asta. Tsaka meron pa siyang iba na mga pinakita sa atin, which makes us question her fitness, psychological fitness especially, sa pagganap ng mga tungkulin niya as Vice President. Eh, yun lang nakikita natin. Alam niyo bakit? Bakit masama ang loob nito? Gustong-gusto na maging parte ng prosecutor. Oo, kasi alam niyo naman, di ba? Oo, sa panahon ni Tatay Digong, gusto siguro bumawi. Hindi natin alam. Alamin natin yan sa mga susunod na bagay. Bakit hindi na lang siguro? Kung halimbawa, nakabalik sa pwesto, halimbawa lang, dapat ginawa niya na lang, okay, sige. Trabaho na lang ako. Ha? Oo, huwag na tayo makialam sa mga away-away. Kita mo, yung ibang senador na nanalo, ayaw na nila yung, gusto nila magtrabaho na lang. Yun, dapat ang gagawin. Trabaho na lang, magsilbi sa bayan, wala nang ibang isipin kundi magsilbi. Tapos ang kwento, nangyari kasi, gusto gumante, pabagsakin ng Duterte, ganoon sila. Ano na ngayon? Susunod na naman yan, tapos na naman. Wala na yung impeachment. Meron naman kayong playbook. Diba? Nakita nga natin itong mga komunista. Magre-recruit ba? Wala na. Baka sa labas. Sa bagay, doon sila mag-iingay sa kalsada. Alam niyo bakit? Baka merong hatag na naman. Ito, pasok natin. Sa eleksyon ng mga natitirang miyembro ng Makabayan Bloc sa Kongreso, naniniwala ang isang anti-communist group na wala nang marirecruit ng mga kabataan ng CPP, NPA, NDF. Si Paul Montibon sa report. Wala na kayong mga kabataan na makukuha at masisira ang buhay. Dadang kayo sa mga magulang bago nyo sila makuha. Tila nabunutan ng tinig ang kilalang anti-communist group na yakap ng magulang movement matapos na pabagsakin ng taong bayan ang mga natitirang miyembro ng Makabayan Bloc sa Kongreso sa katatapos lang na eleksyon. Sa kanyang pahayag, itinuring na isang magandang balita ang pagtatalo. Kita nyo? May sariling mga placard, may sariling mga sipin niya mga kasama. Ganyan ba ang gusto nilang buhay? Ayaw nila ng maayos na pamumuhay? Alam niyo kung matino ang pag-iisip nitong mga ito, magtatrabaho na lang ito para mabuhay. Hindi eh. Yung iba namumundok para mamuhay. Anak ng tipaklong naman. Ganon sila. Oo. Bakit?
Ang sakit, di ba? Ang sakit. Sakit matalo. O kaya eto mga to, nagsisimula na naman. Hindi natin alam, baka meron silang plano. O kung ako sa inyo, akit na lang kayo sa bundok. O gawin nyo na lang yung mga pagtatanim ng mga puno doon, dadami pa yung puno doon. Diba? Kasi bababa kayo yung ng bayan, magngangaw-ngaw kayo, gobyerno na maayos na di maayos ay ginagawa nyo. Yung gobyerno na maayos, hindi nyo ginugulo nyo. Pag magulo naman gobyerno, guguluhin nyo pa. Kagaya ngayon, magulo na, ginugulo nyo pa. Doon kay Tatay Digong, ganyan din. Ang dami rin lumalabas sa kalsada, nagngangaw-ngaw, nag-iiyak. Mga makakaliwang grupong ito. Ang resulta ngayong eleksyon ay pagpapakita na isinuka at ibinaksina ng masa ang mga party list na konektado sa communist terrorist group. Ang Bayan Muna, Gabriela, Health Workers Party List, ACT Teachers Party List at ang Kabataan ay pagpapatunay na tinalikuran na ng masa ang mga party list na ito. Bukod dito, panahon na rin anya ng paniningil sa mga grupong ito na 5 dekada nang namamayagpag sa pagkitil ng mga buhay ng mga kabataan na imbes na mag-aral ay namundok na lamang dahil sa mga maling prinsipyo at paniniwala. Totoo yan mga kasama. Hindi ko alam bakit yung mga school pinapayagan yan. Alam niyo yung tiyahin ko, muntik na dyan. Nagkwento yung tiyahin ko, nag-aaral sa magandang paaralan. Andun yung mga nagre-recruit, paikot-ikot lang. Papangakuan na ganito, tapos kunwari pupunta sa isang lugar hanggang sa hindi na makauwi. Buti lang yung tiyahin ko, naisipan niya na parang mali. Yun, hindi siya sumama. At yung kasama ng tiyahin ko, ayun, dire-diretso. Hindi ko alam kung anong nangyari. Wala na yung tiyahin ko eh. Yung tiyahin ko na yun, hindi siya sumama. Pero sa school mismo, dapat hindi pinapayagan. Kawawa yung mga nabibiktima, mga kasama. Kawawa yung mga bata. Walang kalam-alam. Dadalhin sila sa bundok. Pinag-aaral ng magulang, dadalhin sa bundok para magdala ng bakal at maghimagsik. Hindi natin alam kung ano yung pinaglalaban nila. Baka siguro gusto lang talaga nila o kaya may utos talaga sa kanila. Ganun lang yun. Tuloy. Ito ay pagpapatunay na humihingi ng pananagutan ang mga Pilipino at panahon para baguhin ang inyong estratehiya. Tigilan nyo ang radikalisasyon, tigilan nyo ang pagpapasampa sa mga kabataan sa kabundukan. Giit pa ni Lucena, hudyat ito ng mas malawakan pang pagbagsak ng CPP, NPA, NDF sa bansa. Ang pagkatalo rin anya ng mga komunistang grupong ito ay simula na ng kaligtasan ng mga kabataan mula sa mga mapaninlang na advokasya. Sa inyo? Sana yun? Anya ng mga komunistang grupong ito ay simula sa inyo, na ng kaligtasan ng mga kabataan mula bata, mga sa mga kasama. mapaninlang na advokasya. Hinahayaan lang nila, no? Grabe talaga. Dapat yan. Nanay, yung anak nyo, dapat wag nyo masyadong, Diyos mio Marimar. Nako. Ng CPP, NPA, NDF sa bansa. Ang pagbagsak ng inyong suporta mula sa botante ay pagpapakita ng inyong walang kalehitimasyon at pagkawala ng inyong impluwensya sa iba't ibang lugar, lalo na banda sa mga kabundukan. Babala ng grupo, kung may natitira pang lugar na pinamumugaran ng mga komunistang teroristang ito, hindi titigil ang gobyerno at ang sambayanang Pilipino sa pagsisikap na ilayo ang kabataan sa maling landas para hindi maapektuhan ang kanilang kinabukasan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon. Dapat yung mga teacher dyan, dapat sila ang nangunguna. Titignan nila kung ano yung mga bagay-bagay na mali. Di ba? Wala eh. Wala tayong magagawa dyan. Baka talagang maski sila, sabi ni Aling Medina, ay kasapi. Kaya nagbawalang bahala na lang sila. Eto, potential na maglingkod ng bayan. Sino? Si Miss Kitty. Totoo naman. May boses ang bata. May boses si Miss Kitty. Alam niya ang sagot. Alam niya ang dapat hindi sagot. Alam niya kung paano kasi sa bagay, lahi-lahi lang yan eh. Tatay, presidente, mayor, kapatid, vice president, mayor, mga kapatid, congressman, mayor, vice mayor, konsehal. Diba? Pwede. Ito pakinggan natin yung potential ni Miss Kitty.
Sa araw ng halalan, inihayag ni VP Sara Duterte na nakikitaan niya ng potensyal ang kanyang kapatid na si No. Veronica Duterte para maging isang lingkod bayan. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Kasabay ng kanyang naging pagboto para sa 2025 midterm elections, inihayag ni Vice President Sara Duterte na nakikitaan niya ng potensyal ang kanyang kapatid na si Veronica Kitty Duterte upang maging isang lingkod bayan. Maagang dumating si Vice President Sara Duterte sa kanyang political precinct sa araw ng halalan, kasabay ng pagdagsa ng mga botante mula sa iba't ibang bahagi ng Davao City. Mahigpit ang seguridad sa paligid sa pangunguna ng mga tauhan ng Commission on Elections, poll watchers at mga tagapagpatupad ng batas upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng botohan. Pagdating niya ay dumiretso agad si VP Sara sa kanyang voting precinct at may mga nakasabayan pa siyang bumoto. Sa kabila ng dagsa ng mga tao, maayos na naging daloy ng pagboto at sinigurong nasunod ang tamang proseso ng eleksyon. Matapos bumoto, nagbigay ng panayam si VP Sara kung saan sinagot niya ang ilang mga katanungan mula sa media, kabilang na ang patungkol sa kanyang kapatid na si Kitty Duterte. Ibinahagi niya ang paniniwalang may potensyal itong sumunod sa kanilang yapak sa public service. Una kong nakita yung potential ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami lumabas, galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, she's 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh, no, di ba? Ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya diretso by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, tinutulak ko yung likod niya pinaprompt ko siya na sumagot. And nakita ko sa pamamaraan niya na sumagot, marunong siya. Alam niya kung ano yung huwag sabihin, alam niya kung ano yung dapat sabihin, at alam niya paano niya i-craft yung answers niya. Natural sa kanya at 21 years old. Na nakita ko yung wala sa akin noong 21 years old ako. Na-recognize ko kaagad kasi it took me years talaga to accept my faith. Kaya meron siyang resistance sa akin noon. Kasi unang-una gusto ko din talaga mag-doktor, naging abogado ako, gusto ko mag-judge, naging mayor ako. So merong resistance sa akin noon. But sa kanya, tanggap niya kaagad diretso na ito yung likely na magiging buhay ko. I will become a public person. Not necessarily a government official siguro, but alam niya na meron siyang public na persona. So, I'm happy na ganon. Kasi kung makita ninyo sa akin, lalo na yung mga tiga Davao City, ang tagal ko nag-develop from 2007 to 2019 to 2022 hanggang ngayon. I was always a work in progress sa aking pagtanggap, sa aking role sa ating bayan. But siya, automatic yun sa kanya. So, masaya ako. Yun. May potential. Bakit? Siyempre, kung gano'n na nakikita ni Bibi Sara, may potential. Wala namang masama doon, no? Dahil magaling naman ang mga Duterte. Kita nyo sa murang edad, may boses at tapang. Nakita nyo yung ginawa niya kay Hayer, di ba? Totoo, tama. Kasi mali yung ginagawa ni Hayer. At sa mga usapin na kung mananalo ba, mananalo ang bata. Bakit? Wala namang masamang pinakita ang mga Duterte, Bibi Sara, Pulong, Baste. Wala naman silang pinakita masama sa mga, lalo-lalo na sa Davao. Tayo nga nabiyaan na nga tayo dahil nagsilbi ang mga Duterte sa buong bansa. 'Di ba? Swerte tayo. 'Di ba? Kasi kung hindi magpapatuloy ang pag-upo, ang hindi magpapatuloy ang serbisyo ng mga Duterte sa atin, wala na ho. Ang Pilipinas ay tuluyan ng lulugmok, wala nang pag-ahon. Utang dito, utang doon, utang na loob. Kung umabot ka sa video na ito, sabihin mo kung saan lugar ka at shoutout sa'yo. At syempre, sabi ko nga sa inyo, bibigyan ko kayo ng magandang mga reaction na video at like and share nyo. Nakalike ka na ba? Ayan, ulitin na natin i-like mo yung video na to at i-share mo na sa iyong kasamahan. Oo. Alam niyo mga kasama, yung mga bagay-bagay na dapat pa natin bantayan, ito na naman, umaatake na naman ang mga dorobo. Andito na naman sila, tinawagan pa nga Tinawagan para maging attack dog na naman, sabi ni Aling Marie. 'Di ba?
Totoo yan. Bakit? Gusto lang nila makaganti, makabawi sa nangyari sa kanila. Hindi ko alam kung ano yung mga gusto nilang palabasin. Paguluhin na naman daw, di umano. Kasi kung gusto nila, balak na paguluhin, di guluhin nila ng guluhin. Pero hindi, ang gusto ng taong bayan, maayos. Kaya nga yung iba sinasabi, sana tapusin nyo na yung mga politika na yan. Move on na. Eto na naman, mayroon naman playbook, script, panibagong pelikula. Kaya huwag kayong magsasawa, tumutok mga kasama. Aabangan natin na naman ang mga banat nila. Puro sila banat. Di ba? Kung walang magtatanggol sa mga Duterte, kawawa naman. Sila lang ang bida, ganon? Hindi pwede. Hindi pwede kayo lang ang bida. Kawawa naman ang taong bayan. Kita nyo mga yung stream eh. Diba? Magkano? Yun. Buti lang meron mga stream na maayos. Yung mga lumang stream, wala. Puro pandodorobo. Magkano? Magkano lagi ang tanong. Diba? Inamin na nga yan dati ng isang news anchor. Na-vlog natin yan. Totoo yan mga kasama. Kaya sabi ko sa inyo, tutok lagi at Antabayanan, hanggang umaga at gabi. Antabayanan yung video natin. At pag nakita nyo, hindi man mag-notify sa inyo, kalkalin nyo si Kuya Goods, lalabas yan. Araw-araw tayo may video. Hanggang sa muli like and share. Bye-bye.